Itinutulak sa Kamara ang isang panukalang batas na layong bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga kabataang hindi nakapasok sa formal na paaralan. Ayon kay Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez, tugon din ito sa mababang literacy rate sa ilang lugar sa bansa. Ang buong detalye ihahatid ni Zai Chua. Today, I stand here to declare with both urgency and resolve that our youth development system is in crisis and that our youth, the very heart of our future, is dangerously at risk. May krisis sa sistema ng edukasyon. Ito ang nakikitang problema ni Assistant Majority Floor Leader at FPJ Panday Bayanihan Party List Representative Brian Paulia Manzares na kinakaharap ng ating mga kabataan. Naniniwala ang mambabatas ng sapat na edukasyon ang magbubukas ng landas tungo sa disenteng trabaho, mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan at maging entrepreneurship. Kaya naman, sa pagpapatuloy ng sesyon sa Kamara, inihain ni Paulia Manzares ang panukalang batas na Magna Carta for Out-of-School Youth, isang konkretong hakbang na titiyak na walang kabataan ang may iwan sa tamang edukasyon. Today, with the filing of the Magna Carta for Out-of-School Youth, we have taken a concrete step towards a Philippines where no young person is left behind. Binigyan din ito ang pangangailangan para sa sapat na pagpopondo para sa alternative learning system upang mabigyan ng mga out-of-school youth ng tunay na pangalawang pagkakataon sa edukasyon. Samantala, tumalima rin si Po sa suwestyon ni Representative Rufus Rodriguez na tutukan ang sistema ng edukasyon sa Mindanao, partikular sa 3 rehiyon na may pinakamababang literacy rate. Among the 16 regions of our country, the BARM, according to PSA, the BARM is the lowest in terms of basic literacy. So we should address this particular problem with BARM and then also the area of Soksargen and the area of Caraga. It's no secret to many of my colleagues here that many of FPJ's fans were from Mindanao. So I would be remiss in not pointing out that they should definitely be supported by this constituency. Samantala, pinangunahan naman ni House Speaker Martin Romualdez ang panunumpa ni Misamis Oriental 2nd District Representative Yevgeny Vicente Emano na nahalal bilang Deputy Speaker. Pinagtibay naman ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang kanyang suporta sa hangarin ng mga bagong talagang leader ng mga komite. Naisumiti rin sa sesyon ang mga House resolutions sa first reading para sa referral sa kaukulang mga komite nito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.